Very powerful po itong Makati Business Club. Una, samahan to ng mga oligarko. Ang tunay pong kapangyarihan dito sa Pilipinas, mga oligarko, kingmaker po yan eh. Di ba? Mas gusto ng mga oligarko na mapoprotektahan yung business nila. Hindi na po nakatiis, no? Hindi po magta-thrive yung business ng mga oligarko sa ganitong sitwasyon. Nakita nila eh kung gaano kalaki. Alam niyo po, yung mga oligarko po, takot na takot yan pag mga nakakakita ng malalaking rally. Dahil 2 beses na sila mismo ang nanguna para magpatalsik ng 2 pangulo ng Pilipinas. Yang grupo na yan, yung Makati Business Club, kasama po yan sa 2 people power. Ang problema ngayon, no? Ang problema po ngayon, kumikilos po yung sambayanan na hindi sila kasama. Nakuha nyo? Nakakakita sila ng malalaking rally na wala silang say. Maiiwan talaga sila. Hindi ko lang alam kung sumusuporta sila ng lihim dito sa parali ng Iglesia ni Cristo, pero tinitiyak ko sa inyo na kaya ng Iglesia-led rally na mag-conduct ng milyon-milyon at pang buong Pilipinas. Yun po yung pagkakaiba ng rally na to. Game changer talaga to. Pambuong Pilipinas. Ngayon, yung mga dilawan na gustong samantalahin, kanina nagkaroon na ng mini rally. Pero siyempre hindi nila tatawaging rally dahil nilangaw eh. Doon lang po sila sa loob ng EDSA Shrine eh. Kanina po, napaka-onti po nila. Mas marami pa po yung tumambay doon sa EDSA Shrine sa loob ng simbahan. Tumambay dahil walang maupuan sa labas. Nung kami po ay nagrarally. Yan po ang una nilang panawagan. Ikalawang panawagan nila, 18. Titignan po natin. Kasi ito, si Laila de Lima, nakita naman natin, gusto na naman nilang pamunuan. Yung akala nila sila nagpaparami. For your information, ito po ang nagpaparami ng mga rally ninyo. No? Kayong mga dilawan, dito kayo umasa sa Makati Business Club. Kaya nga sa Makati, napapansin nyo po, yung mga malalaking rally ng mga Aquino noong araw, umuulan po. Ang uso po nun, umuulan ng confetti sa Makati. Sa Makati po nagrarally ang malalaking rally ng mga dilawan noong araw. Dahil kakampi nga nila tong Makati Business Club. O ngayon, nilalangaw sila. Galit na rin yung Makati Business Club sa kinakampihan yung mga dilawan. Grabe po, matatalino po itong mga tao na to. Si Apa Ongpin, ang tanda na pala ni Apa Ongpin, no? Halos bata pa to nung araw di ba? Nagbo-broadcast to eh. Okay. Pakinggan po natin ng konti at magre-react tayo. Pakinggan lang natin, baka tayo maano. More than dissatisfied and disappointed with the way the budget has, in our view, been twisted to serve. Okay. Ulitin ko lang yung bahagi na yun. We are more than dissatisfied and disappointed. Okay. We are more than dissatisfied. Ano yung una? We are more than dissatisfied and disappointed. Okay, ito po ang terminong ginamit. Hindi lang po dissatisfied and disappointed. We are more than dissatisfied and disappointed. More than. No? Hindi lang po simpleng disappointed. Hindi lang po simpleng dissatisfied. We are more than dissatisfied and disappointed. Puta, matindi pong mga salita to. Buhat po sa mga oligarko. No? Hindi lang sila simpleng
dissatisfied. Hindi lang sila simpleng nadismaya. Sila po ay more than dissatisfied, more than disappointed sa kanilang ginawang twisted budget. Ngayon, may ideya na kayo kung bakit tinanggal si sacrificial lamb siguro. Malamang. Malamang nakausap na nila tong mga Makati Business Club na to. May isasakripisyo sila. Ayaw pa rin. Hindi pa rin po. Galit pa rin po tong Makati Business Club dahil tuloy-tuloy pa rin po eh. Alam nila magugulo na po ang Pilipinas, mahihirapan na makaahon. Yan yung sinasabi ko sa inyong mga oligarko. 'Di ba? Tuwan-tuwa kayo na paghihigantihan ninyo si Duterte. 'Di ba? Tuwan-tuwa kayo kasi yung 6 na taon na hindi kayo pero maganda ang negosyo. Sa panahon ni Duterte, ngayon gusto ninyo itong mga magugulo na to. Itong pinagsama-samang mga Dilawan, mga Marcos Romualdez, ito yung gusto nyong kampihan laban sa Duterte. Matatauhan kayo ngayon. Warak ang negosyo ninyo. Akala siguro nila kaya nilang kontrolin tong pamilya na to. Hindi ba kayo natuto sa tatay? Okay. Alam nyo, sa totoo lang, more than dissatisfied and disappointed ang ating mga oligarko. Kaya po sila kinakabahan. Kaya po tuloy-tuloy. No? Tuloy-tuloy na po yung nangyayari ngayon na nagsisiraan po yung magpinsan sa mga social media. Nagpapatingkaran po ng kung sinong lumagapak. Sa totoo po, kayong dalawang magpinsan ng lagapak. Kaya nga lahat ng media ngayon dala-dala yung Octa Arts Dancers Survey. Alam nyo, Octa Arts, last nyo na to. Hindi na kayo sa susunod, wala nang maniniwala sa inyo. Yung dalawang survey, SWS tsaka Pulse Asia na dekada nang tinagal dito sa Pilipinas, pareho nagsasabi na mas mataas si BP Sara kaysa kay Ferdinand Marcos sa survey. Pero sa inyo, kulelat si BP Sara sa Octa Arts. Kaya wala nang maniniwala dyan sa Octa Arts. At yung mga media nyo, wala na rin naniniwala sa inyo. Yung media nyo, panay Octa Arts Ayaw nyo sabihin. Ito po, lagapak po. Yung mga Marcos. Ito po dito muna tayo sa Makati Business Club. Hindi lang po yung dissatisfied sila. Alam po nila kung ano yung ginawa sa budget. Tutuloy ko lang. The way the budget has, in our view, been twisted to serve. Tignan nyo po we are more than dissatisfied with the way the budget has been twisted. Sinalaula. No? Ang titindi po ng mga salita na to. No? More than dissatisfied kami sa ginawa nilang budget. Sa pansasalaula nila. Opo, si Apaong Pinto. Sinalaula nila yung budget ng Pilipinas. Grabe yung termino na to. Pero yan yung meaning ko ng twisted. Patronage politics. Okay, to serve patronage politics para pagsilbihan yung patronage politics. Yan po yung tingin ng Makati Business Club sa ginawa nila sa budget. Tinanggalan nila ng mga budget, lalo na yung Office of the Vice President. Wala po ngayong budget para sa burial. At saka dito at lahat po, tinanggalan ng budget yung education, tinanggalan ng budget yung mga PhilHealth. Kitang-kita po yan ng Makati Business Club. No? At nilagay po, tinuduhan po, binalik yung AKAP, nilagyan ng mga budget yung
yung DPWH, na lahat po ng matatandang politiko sinasabi na dyan po, pati po yung tulog na si Drilon ay nabuhay na maguli para sabihin lang na yung DPWH ang may pinakamalakas pagkunan, no? O etong budget na to ay malaki rito ay pork barrel. Yan po ang tingin. Twisted budget to serve patronage politics. Bakit po kinakailangan nilang magpondo? Kasi election ngayon. No? Election, kinakailangan ng pondo ng mga congressman, kinakailangan ng pondo ng mga local officials. At yan po ay nakita nila na magmumula dito sa budget. Kaya kita nyo si Grace po, tsaka to si Waiter Escudero, tuwan-tuwa sila. Nung nabigyan sila ng AKAP project, ano sabi ni Bato? Kahit magagamit ko yung AKAP na yan, hindi ko tatanggapin pag bibigyan ako ng AKAP. Yan ang may paninindigan. Tatak Duterte. Thank you very much, Gregory, sa 2001. Yan po ang ginawa ng mga congressman at senador natin. Hindi lang po congressman to. Wag nyo natin palusutin. No? At paano po nila nagawa yan? Pinapaliwanag po ng Makati Business Club kung paano po nila ginawa. O hindi ko na itutuloy yung pagpapakinig. Baka masobra na tayo. Makapiright na tayo. Sabi po na ni Apa Ongpin, sa pagkakaintindi ko sa sinabi niya, nagkaroon po ng magic diyan po sa ano na nga yun, yung BICAM. Napapanood po natin yung nangyayari, naka-televise, pati po yung mga sinasalang po yung pero dun po sa walang telebisyon, walang video, yung sila-sila lang, dun po nagaganap yung tawag ni Apa Ongpin na magic. Minamagic ninyo. At meron pa siyang akusasyon. Sinasabi niya, gumagawa pa ng diversion. O, na-realize na po natin yan lahat. Sa mga engot na followers na mga, alam nyo, binubobo po kayo ng inyong mga pinapollow na mga vloggers. Alam nyo kung bakit? Napaniwala kayo na ang pinakamalaking problema ng Pilipinas, mga Duterte. Ano po sabi ng Makati Business Club? Very obvious po kasi. No? Ito pong Makati Business Club, sinasabi nila na yan po ay diversion. Hindi lang nila tinukoy. Ako na magtutukoy kung ano yung sinasabi. Ito po, sa bandang huli yun. Closed door, right? So when they were doing all of these little diversions and the magic, there's no accountability because there's diversion and magic. Yung magic po, yun yung magic nila na walang nakakaalam sa BICAM na ganap yung mga pagtatanggal ng pondo at pagdadagdag ng pondo. Okay. Sa madaling salita, may diversion din daw. Diversion and magic. Ano po yung diversion? Habang busy tayo, katatanggol sa mga Duterte. No? Habang yung mga atakdog naman, atake lang ng atake sa mga Duterte. Ayun po, ang diversion. Habang ang kasikatan po ng BICAM, pinapahanap po sa atin. Siguro pinagtatawanan po tayo ng mga may utak ng BICAM. Pinagtatawanan po tayo ng may control ng budget ng Pilipinas. Bakit po? Pinahanap sa atin si Mary Grace Piatos. At marami po sa atin naghanap. Yung mga followers po nila hinanap. Kese Hoda nagpunta ng NSA. Sinabi ng NSA, PSA pa, PSA, walang Mary Grace Piatos. Walang Kokoy Villamin. Hanapin nyo. Alam naman natin na hindi totoong pangalan yan. Diversion lang pala. Habang tayo nagtatalo-talo, siguro tawa lang sila ng tawa. Doon ako naaasar eh.
yung naghuyo